Mga kapatid, 30 pesos kada kilo o 330 pesos kada tangke ng LPG ang nagbabadyang madagdag sa presyo. Kaya naman, ngayon pa lang, may ilang nag-iisip na gumamit na lang ng uling. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. One of our major problems now is LPG. Maybe we can lower the consumption for a bit until we get the supply coming in. We have 25 days for LPG, ma'am. Ito ang naging anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin sa pagdinig sa Senado kahapon. Ibig sabihin, kulang na lang ng isang buwan ang itatagal ng supply ng LPG sa bansa, kasunod pa rin ang epekto ng giyera sa Middle East. Isa tuloy sa mga namomroblema ang karinderyang ito sa Mandaluyong na gumagamit pa naman ng 4 na tangke ng LPG kada araw. Umaabot daw kasi sa 17 tangke ng LPG ang kanilang nagagamit o nauubos kada linggo. Pag tumaas ang LPG, tataas, magsasabay ang bigas, kuryente. Mahihirapan, hindi ko alam kung paano ko hahatakin sa customer. Pipilitin ko na yun pa rin ang presyo, pero liliit ang takay. Anya, handa naman daw silang bawasan ang pagkonsumo nito. Pero sana raw ay may iba pang opsyon. Ang iniisip kong alternatibo sana is electric. Pero ganun din tataas. Ang uling, magkano isang sako? 800 to 1,200, 800 maliit na sako, 1,200 malalait na sako. Mag-LPG na lang ako. Ayon naman sa LPG Marketers Association, maaaring mapahaba pa ng 45 days o hanggang May 15 ang supply sa bansa. Force majeure na lahat ng aming supplier. So, pag sinabing force majeure, it doesn't mean wala silang supply na may bibigay. Mas mahal lang ang supply nila. So, wala naman kami magagawa. Ang gusto lang namin is to secure the required product ng Pilipinas. Sa pagtaya, posibleng umabot sa 30 pesos kada kilo ang itataas ng LPG sa susunod na buwan o 330 pesos sa kada tangke. Pinakamataas na yan sa kasaysayan. Papatong pa yan sa kasalukuyang presyo ngayon na naglalaro sa lampas 800 piso hanggang higit 1,100 pesos. So, itong mga bansang ito na pinagkukunan, di hamak na mas malayo. The freight cost is more expensive. At the same time, yung travel time na dati-rati Middle East, you can be in the Philippines in 13 to 15 days. Ang US and Canada, you might be in a range of 45 to 60 days bago ka makarating dito. Bukod dito, maaari rin daw kausapin ng pamahalaan ang ibang bansa na may reserba rin ng LPG. Tulad ng Australia, South Korea, Japan at Russia na bumababa ng 30% ang demand ng LPG tuwing summer season. Giit pa ng grupo ng LPG marketers, mas matindi ang nararanasang gera ngayon sa Middle East kumpara ng mga nagdaang Gulf War at kahit ng COVID-19 pandemic. Ngayon lang kasi hindi na halos madaanan ng Strait of Hormuz kaya apektado ang 20% supply ng krudo at LPG na nanggagaling sa rehiyon. May alinlangan din ng grupo ng LPG companies sa dineklarang State of National Energy Emergency. Hindi ro kasi malabong magresulta ito sa pagkontrol sa presyo na ilalabas ng mga kumpanya. Kailangan yung state of emergency is covering only the supply requirement na kailangan meron tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez ng Spy. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.